Formal na ang naghain ng resolusyon ang Senate minority para buksan ang BICAM budget deliberation sa publiko. Kasabay nito, kinumpirma ng DPWH na may ghost flood control projects na isiningit sa 2025 budget. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Wala ng second time around. Yan ang target ng Senate minority para sa national budget ng gobyerno. Sabi ni Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, sa isinusulong nilang Senate Joint Resolution No. 1, magiging all eyes and all ears na hindi lang mga kapwa senador sa minorya, kundi maging ang publiko ay maaari nang makita kung paano ang deliberasyon sa Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Andun din yung people's participation, pati sa budget making process, na kahit sino sa kanila, mga organisasyon ng mamamayan, mga budget reform advocates na gustong mag-observe hanggang sa Bicameral Conference Committee on the budget ay pwede nilang gawin in person o kaya online. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi naman illegal ang budget insertions. Nagkakaroon na lang anya ng anomalya at korupsyon kapag kumobra na ng kickback, tongpats o pang-afford the boys mula sa budget ng government projects ang mga politiko na nagsulong ng budget insertion para dito. Kaya sabi ni Hontiveros, bukod sa pagbabawal sa mga politiko at mga kamag-anak nilang makilahok sa mga proyekto ng gobyerno, dapat matiyak na wala ring impluensya ang politiko sa anumang infra project. Halimbawa sa legislation or kahit sa representation sa loob ng legislature, para pati sila bilang dapat private sector ay magkaroon ng accountability dun sa pag-participate naman nila sa government programs tulad ng infrastructure. And of course, kung gusto nating kontrolin o ipagbawal ang partisipasyon naming mga nagtatrabaho sa gobyerno dun sa public works, kailangan siguruhin din na hindi lang gagamit ng mga palusot tulad ng paggamit ng mga dummies. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo sa isang panayam kaugnay ng controversial na budget insertions para sa 2025 na laan para sa infra project na may ilan nang na-release pero karamihan anya ay inilagay ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget for later release o FLR. Bago pa magsimula ang kampanyahan para sa midterm elections matapos niya nitong makita ang kalokohan sa mga proyekto. Ayon kay Tulfo, napansin ng Pangulo na may mga lugar na hindi naman binabaha pero may malaking budget sa flood control. Nakausap din anya ng Pangulo ang DPWH Secretary na inamin sa kanya na ilan sa mga nasa budget insertions para sa flood control projects ay nakatiwangwang lang o nakatenga o wala naman talagang proyekto pero may budget. At iisang kumpanya lang ang gumagawa. Sabi naman ni Senator Amy Marcos, hindi lang ang budget sa infra projects ang naka-FLR. Ang ilan anyang proyektong naka-hold ang budget ay nakakalat sa ibang departamento, partikular sa Agri, DepEd at DOH na aabot ng 1.3 trillion pesos. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radyo.